Ayun, may hinahabol kami. Mga tumakas na Chinese. Hating gabi ng March 13, 2024, isang van ang hinahabol sa highway ng grupo ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa bayan ng Bamban, Tarlac. Ayun ba na yun? Ang mga sakay nito, sangkot di umano sa online scam activity at human trafficking. Ito na yata, sir. Ito na, dinakma na. Nang abutan at harangin ng mga otoridad ang van, dito na tumambad sa kanila ang mga dayuhang empleyado ng sinasabing online scam hub. Vietnamese, Chinese. Natagpuan din ang ilang matataas na kalibre ng baril. Ang pinaniniwalaang headquarters ng Pogo Hub na ngayon ay isa na raw online scam hub matatagpuan sa bayan ng Bamban, Tarlac. At sa investigasyon ng Senado, iginawit ang mismong alkalde ng bayan na si Mayor Alice Go sa operasyon ng hub. Hindi po kami involved in any POGO operation po, Your Honor. Ano ang kwento sa likod ng mga infrastruktura sa Bamban, Tarlac na pugad umano ng iba't ibang uri ng online scam? Paluin ka, sampalin ka, murahin ka. Lahat ng mga illegal nagtatago doon sa legal. Ito yung mga panakot nila, Sa mga trabaho, mga violators, sa mga hindi makakota. Sa nakalipas na buwan, nakatanggap ng isang tip ang PAOK tungkol sa mga biktima umano ng torture at illegal detention. Ang mga biktima matatagpuan daw sa isang Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. merong nakatakas na Vietnamese. Then, nung nakatakas siya, he was able to go into a farm owned by a Filipino-American retiree. At yung taong yun, sinumbong sa isang pastor na kaibigan ng deputy namin sa PAO. March 1, nakatanggap naman ako ng tawag mula sa Malaysian Embassy. Meron din silang national na pinipigilan makaalis doon. Hostage din. Nang makumpleto na ang mga impormasyon tungkol sa umano'y human trafficking at iba pang iligal na aktibidad sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac, nag-organisa na ng operasyon ang Presidential Anti-Organized Crime Commission. Noong March 13, tumulak mula rito sa Camp Crame papuntang Bamban, Tarlac ang operating unit ng PAOK. Emergency! Hanggang nitong March 13, 2024, isang van ang hinabol sa highway ng mga otoridad sa Tarlac. Nang abutan at harangin ng mga otoridad ang van, Ito na yata, sir. Ito na, dinakma na. Ipitin ko. Okay, you. Don't run. Where's the key? dito na nila nakita ang mga dayuhang empleyado ng sinasabing online scam hub. Vietnamese, Chinese. Pagsikat ng araw, dumiretso ang mga otoridad sa itinuturong headquarters ng mga nahuli sa Bamban, Tarlac. Binubuo ito ng 37 buildings. Sa investigasyon ng PAOK, lumabas na Zone Yuan Technology Incorporated ang operator ng Pogo Hub na ngayon ay isa na raw scam hub. We don't call them Pogo Hubs anymore. I'll call them scam hubs. Yes. Iba po yung legal. Pero yun nga, nakapagtataka rito, itong mga na-raid namin lately, SKK, itong Smart Web, yung Bamban, lahat po yun legal. Lahat ng mga illegal nagtatago doon sa legal. Datuklasang nangyayari dito ang iba't ibang scam activity o panloloko. Tulad ng love scam, kung saan paiibigin ng mga empleyado ang kanilang biktima sa loob ng 5 araw. At kapag nahulog na sa patibong ang biktima, dito na nila uutangan o di kaya'y pipiliting mag-invest ng pera ang biktima. Kapag hindi nila na-meet yung quota na yon for any given time, may katumbas din po. Ipinaliwanag sa amin ng PAOK kung paano ang kanilang modus. Ito yung typical na setup ng lab scam po. So merong higaan,
Para kung magre-request ng live chat yung customer, yung biktima mo, kunyari nakiga ka rito, nagpapamasahe ka, diba? Pwede naglalaro ka doon, pwede nagte-treadmill ka, pwedeng nagpapasauna ka, lahat. May shabu-shabu pa. Halos ganito ba yung nakita nyo sa Bamban? Yes. Sa Bamban, name it, they're all over. Bakit? Paano? Para mas madaling maingganyo at papapaniwala yung kanilang biktima. Na yung kanilang kausap ay hindi bot, hindi AI. Meron din daw ditong tinatawag na investment scam kung saan aalokin ang mga biktima na mag-invest sa cryptocurrency. Kapag hindi rin nakapag-invest dun sa cryptocurrency nila, meron din katumbas na bugbog. So, ang daming bugbugan dun. Meron silang designated group of individuals Yes, ang tawag sa kanila parang enforcer, taga-bugbog. Trabaho nilang takutin ka, trabaho nilang bugbugin ka. Makikita pa sa loob ng isang gusali sa Bamban ang cellphone na ginagamit umano sa panluloko. May natagpuan ding script na ginagamit ng mga empleyado sa pangi-scam. This begins with the profiling, yung paghahanap mo ng biktima. So sabi dito, after adding to WhatsApp, you must reply to your customer's message in time. Real time, so to speak. If a customer is slow to reply or doesn't reply to your customer, just delete him and don't waste your time. Hanap ka ng panibago. Hanap na ng bago, move on ka na agad, Yes, move on agad. Tumulak ang reporter's notebook sa Bamban Tarlac kung nasaan ang sinasabing scam hub. Sa Himpapawid, kapansin-pansin ang lawak at laki ng compound na ni-raid ng mga otoridad. May mga gusali, dormitoryo, villas, at pati Olympic-sized swimming pool. Nung mapasok ng mga otoridad ang loob ng mga villa, May entertainment wall. maliban sa mga mamahaling kagamitan, nadiskubring may network ng mga tunnel sa loob. Ito yung panic room nila. Sa labas, samut-sari naman ang nakaparadang luxury cars. Nang imbestigahan ng PAOK ang mga estruktura sa Pogo Hub, kada villa pa lang, tinatayang nasa 44 million pesos na ang halaga. Nang mailunsad ng operasyon, dito na naglabasan ang ilang questionabling detalye tungkol sa Pogo Hub. Lalo na ang lokasyon na ito, na nasa likuran ng pala ng mismong munisipyo ng Banban. Nang imbestigahan ng PAOK ang property, lumalabas na may koneksyon di umano ang mismong alkalde ng Bamban na si Alice Guo. Dito na nagsimula ang investigasyon ng Senado tungkol sa sinasabing partisipasyon umano ni Guo sa illegal na scam hub na dating Pogo Hub. Yun yung bumili ka ng lupa at nagtayo ng mga gusali doon, ikaw yung may-ari ng lupa. Tama? Nakapanayam ng Reporter's Notebook ang chairperson ng Senate Committee on Women and Children na si Senator Risa Ontiveros. Apparently, after the raid, on-site, may nakuhang mga dokumento na siya pa rin ang nagbabayad ng mga utilities bills, mga sahod ng mga maintenance employees, at iba pa. So, nagkaroon ng concern. Bakit ang isang mayor ay mukhang involved dito sa Pogo Hub? Siyang naglakad ng mga papeles nitong Zunyuan para makapagnegosyo doon. Sa Senado, inamin ni Guo na dating kanya ang lupang kinatitirikan ng hub sa ilalim ng kumpanyang Baofu Land Development Incorporated. Umpisa po niyan, hindi na pala naman pong Baofu. Binili ko po yung property po ng installment. Tapos nung nabili ko na po yung property, that's the only time po na in-invite ko po yung mga Chinese po, yung mga investors po na mag-invest po doon sa lupa ko. Pero mariin niyang itinanggi na sangkot siya sa iligal na operasyon nito. Hindi po kami involved in any Pogo operation po, Your Honor. Habang umuusad ang investigasyon, sumentro ang mga tanong sa pagkatao ng alkalde. Ngayon, Mayor, napag-alaman din po namin na delayed yung inyong registration of birth. Ilang taon na po kayo nung na-register yung inyong birth? Your Honor, hindi ko pa lang po siya masyado maalala po ngayon. Okay lang, check ko po. Nalamang walang hospital record of birth si Mayor Guo.
Ang kanya namang Certificate of Live Birth na erehistro noong 17 years old na siya. Base sa birth certificate ni Guo, Pilipino ang kanyang ama. Pero taliwas ito sa nakasaad sa ilang mga dokumentong may kinalaman sa kanilang mga negosyo. Ang tatay ko po ay Chinese, Okay, siya ay Chinese. So, taga saan po siya sa China? taga Fujian po. Kung siya ay Chinese, yung tatay nyo, bakit kaya ang sabi sa birth certificate mo na ang tatay mong si Angelito Guo ay Filipino? Bakit ganun? Your Honor, yung Angelito po, yan po yung Filipino name po ng tatay ko. Magkakaiba rin ang impormasyon tungkol sa ina ni Guo. Yung isang unang sagot niya sa unang hearing, yung kanyang ina at ama ay kasal. So, at lumabas doon sa isang registry of live birth sa kanya. Pero doon naman sa ibang statements niya, pati sa panayam, kasambahay daw. Based on your investigation, sino talaga ang mga magulang ni Alice Guo? Points to the same pair, Angelito Guo and Amelia Leal, na unfortunately, parehong walang birth certificate sa PSA at wala ring marriage certificate. Noong una, sinabi rin ni Guo na solong anak siya. Bagay na hindi tumugma sa mga dokumentong nakuha ng Senado mula sa Bureau of Immigration o BI at Philippine Statistics Authority o PSA. Your Honor, nakaraan po na Senate hearing. Kaya po, lahat na lang po naging sagot ko po is I don't know, hindi ko po alam. Dahil ayaw ko po madamay pa po ang ibang tao. Kaya lahat po na natanong niyo po sa akin, puro naging I don't know po ang sagot ko po. Dahil ayaw ko po madamay po sila at pribadong tao po yung mga ibang tao po na babanggit, ayaw ko po sila madamay po dito. Nadiskubre namin yung mga birth certificates ng at least 2 pang kapatid, parehong-parehong middle name at surname, kasosyo niya sa mga nauna niyang mga negosyo, travel buddy niya, yung babae, yung sister niya. Nang usisain sa pagdinig kung saan siya lumaki, Lumaki po ako sa farm, Your Honor. Tinago po ako ng tatay ko po. Lumaki po ako na ako lang po. Hindi lang siya nagbibigay ng kumpiyansa dahil ang labo talaga sumagot. Wala siyang maikwentong isang childhood memory. Sino man namang tao yung ganun, di ba? But you know that she's lying, no? Parang Yeah, sabi ko nga nung unang hearing, she lied. sa kabila ng sinabi niya na sa farm siya na natili ng ilang taon. Noong eleksyon 2022, biglang lumutang ang pangalan ni Alice Guo at tumakbong mayor ng Bamban bilang isang independent candidate. Maraming salamat po sa suporta ninyo sa buong team po ni Alice Guo. Base sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE, gumastos siya ng mahigit 130,000 pesos sa kampanya. para sa isang LGU position, that's very difficult. Lalo na kalaban pa niya was a barangay chairperson. Paano niya nagawa yun na nanalo siya sa Bamban? I guess, in-endear niya ang sarili niya sa mga tao by whatever means. Hanggang recently, napaka-active niya sa social media. Siyempre, malaking tulong kung may mga nag-endorso sa kanya. Nakapagtataka talaga. Kinuha namin ang opinyon ng isang political analyst tungkol sa nangyaring pagdinig kay Mayor Alice Guo. Kasi ang pinag-uusapan dito, yung integridad ng ating eleksyon yung mga kandidato natin, yung mga pipiliin, pagpipilian ng mga botante natin, ay nararapat lamang na unang-una, sumasang-ayon doon sa batas. Straight na po natin ang buong team ko po! Kung questionable ang kanyang pagkakakilanlan o nationality, paano nga ba siya pinayagang makatakbo? Talaga bang na-vet yung background niya, kasi trabaho dapat yan ng COMELEC. Lalo kung pinag-uusapan natin ay yung mga basic na bagay katulad ng siya ba ay citizen. Maraming salamat. Ang duty po kasi ng komisyon ay ministerial na kung saan tatanggapin namin ang certificates of candidacy basta kumpleto yung lahat ng items doon sa form ng COC at ito po ay under oath. Ibig sabihin po, wala po kaming power to request additional documents because hindi po kami pwedeng mag-reject o mag-reject ng filing of the certificates of candidacy.
Sa ilang beses na pagtatanong kay Guo sa pagdinig ng Senado, ilang ulit din niyang sinabi na isa siyang Pilipino. Ako po ay isang Filipino. Ano yung implication kung mapatunayan na hindi siya Filipino citizen? If Mayor Alice Guo is proven to be not Filipino, yung isang immediate implication ay posibleng matanggal siya sa pagiging mayor. Makailang ulit din sinabi ni Guo na isa siyang simpleng mamamayan. You have assets of almost 300 million pesos, Mayor. Para sa akin po, hindi yan Opo. simpleng tao lamang. Pero sa mga dokumentong nakuha ng Senado sa Land Transportation Office o LTO, 16 na sasakyan ang nakarehistro sa pangalan ni Mayor Guo. Ilan sa mga ito, mga luxury cars na ang presyo hindi bababa sa mahigit 4 na milyong piso. Why does it matter? Because she's a Filipino government official. Para maging opisyal ka ng gobyerno, simpleng kailangang Pilipino ka. Kung hindi mo masabi o hindi maipakita consistently ng mga dokumento mo, makaka-insecure. Do you believe na hindi sa kanya yung McLaren? Sabi niya, pinahiram Bayan, daw sa kanya. nasa buy and sell daw, hiniram lang daw niya. Nung unang nakita, mayroong conduction sticker na nung tinrace namin sa LTO, hindi naman sa isang McLaren nakadikit sa isang hamak na utility vehicle. And 2 days later, nakitang muli yung McLaren, wala na yung conduction sticker. Wala pong dokumento po na magpapatunay po na ako po yung may-ari po, Your Honor. Kasi mayroon pong car show po sa Tarlac that time. Opo, wala pong dokumento po, hiniram ko lang po siya. Sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Mayor Guo na inilabas ng Senado, nakadeklara na nagmamay-ari siya ng 3 dump truck na nagkakahalaga ng 2 million pesos kada isa, isang motor vehicle worth 11 million pesos at isang helicopter na nagkakahalaga naman ng 60 million pesos. Pero sabi ni Guo, ngayong 2024, ibinenta na niya ang chopper sa isang British company. Gusto ko naman po talagang negosyo po doon sa chopper ay gagawin po siya parang air taxi. However po, hindi po nag-push through, binenta ko na lang po. Ang cash in bank naman niya ay 200 million pesos. Nagdeklara naman siya ng liabilities na 250 million pesos. Maliban sa mga sasakyan, ilang negosyo rin ni Guo ang sinilip sa investigasyon. Sa mga dokumento mula sa Securities and Exchange Commission o SEC na inilabas sa pagdinig, nalaman na bago pa man pasukin ni Guo ang politika, incorporator at major shareholder na siya ng nasa 11 kumpanya mula taong 2010. Isa rito ang negosyong QJJ Embroidery Center na Valenzuela City ang nakasaad na address. Nung pina-check ko ito sa aming business permit section, walang ganyan na company in Valenzuela now and in the past. Ngayon po wala na po. Before po, hindi ko rin po alam kasi bata pa lang po ako nun. Okay. Opo, Okay. pasensya na po. And then, nung pina-check ko itong 58 T. Santiago, itong address is exactly the same address kung saan isa sa mga kaibigan namin nakatira doon. Maliban sa embroidery business, meron ding meat shop, slaughterhouse, smelting plant at farm na nakarehistro kay Guo. Kahit pagsamasamahin mo yung mga income ng mga iyan, Kaya kahit ba? pagsamasama yung hindi kakayanin ang isang pogo. Mamuhunan doon. Para sa Liban isa. doon sa equity niya daw na yung lupa. Incorporator din si Mayor Guo sa Baofu Land Development Incorporated. Pero lumabas sa pagdinig na 2 sa mga kasamang incorporator ni Guo ang sangkot sa tinawag na largest money laundering case sa Singapore. Nag-research po ako through Google din po at nakita ko nga po na yung 2 po ay sangkot nga po doon sa money laundering po sa Singapore. At kahapon ko lang po nalaman, gawa po nung nakita ko po sa Facebook post po ninyo, Madam Chairman. Do you believe her? Almost completely unbelievable. Sino ba naman ang magpapasok ng mga pira-pirasong lupa na overtime daw ay nabili niya sa mga original owners, nag-constitute ng halos 8 hektarya, ipapasok yun bilang equity sa isang negosyo. Napakalaking negosyo, pogo, na hindi man lang inaalam. Sino ba itong mga magiging kasosyo ko dito sa mahalagang lupa ko at malaking perang negosyo? Susunod, ilang residente rin ng Bamban Tarlac ang nakausap namin. Pagkaroon na ng eleksyon, saka lang biglang nagpakilala yan, lumusot.
Nito lang Martes, tinungo ng Reporter's Notebook ang munisipyo ng Bamban Tarlac para magpadala ng imbitasyon para makuna ng panayam si Mayor Alice Guo. Pinuntahan din namin ang nakadeklarang address ng alkalde sa mga dokumentong iprinisinta sa Senado. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya sumasagot sa aming mga sulat. Ilang residente rin ng Bamban Tarlac ang nakausap namin. May nawiwigda ako noon pero hindi ko siya nakikita. Bigla-bigla na lang ngayong magkaroon na ng eleksyon, saka lang biglang nagpakilala yan, lumusot. Si Mayor po, mula nung bata pa, nakikita ko na dyan sa may farm niya eh. Mula nung makilala namin, mabait na mayor yon. Nito lang May 21, isang pahayagang inilabas ni Mayor Guo sa kanyang social media page. Dito muli niyang itinanggi ang pagkakasangkot niya sa iligal na operasyon ng Pogo sa Baofu compound na sakop ng kanilang munisipyo. Hindi rin daw siya espiya ng anumang bansa gaya ng ibinibintang sa kanya. Wala rin daw natatanggap ang kanilang munisipyo ng anumang report tungkol sa mga iligal na gawain sa loob ng Pogo Hub bago ito inoperate ng mga otoridad. Hindi man malinaw sa ngayon ang totoong katauhan ni Mayor Alice Guo at umano'y kaugnayan niya sa iligal na kalakaran sa loob ng scam hub. Isa ang malinaw ngayon, sa investigasyon ng mga otoridad, nagsagawa umano ng iba't ibang uri na iligal na gawain tulad ng human trafficking, illegal detention at scamming operations sa lupang nakapangalan sa kanya at sa lugar kung saan siya namamahala. Senate investigation. Ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.